Matagal nang nagtatanong ang mga biktima kung makakamit pa nila ang hustisya. Patuloy sinuri ng awtoridad ang mga tip at ginamit ang bagong teknolohiya para maresolba ang mga krimen. Si Elias Abu Elza, akusadong serial killer, ay lumipat sa US mula Israel kasama ang pamilya nung bata pa siya. Nang maging adulto, una siyang nagtrabaho bilang mental health technician sa Piedmont Behavioral Health Center sa Leesburg, Virginia. Pagkatapos, lumipat siya sa Michigan at naging clerk sa Kingwater Market sa Beecher. Ngunit hindi nagtagal ay nagkaproblema siya sa batas nang siya ay akusahan ng pagbibigay ng alak sa isang tao na hindi niya dapat binigyan. Nung panahong iyon, nung 2011 na taong gulang na lalaki ang inatake gamit ang isang patalim, ngunit walang sinuman ang nag-akala na may kinalaman si Abu Elza sa krimen. Nang siya ay inaresto, napansin na nirahan siya sa ilang lugar, kabilang ang Bradenton, Florida at Grand Blanc, Michigan. Nagpakasal siya kay Jessica Hirth noong 2004, ngunit inamin na pagkakamali ito dahil naranasan ni Jessica ang emosyonal na pang-aabuso mula sa asawa niyang nagsasabing mahal siya. Nagdiborsyo sila noong 2007 at agad siyang nagkaroon ng bagong asawa. Hindi gaanong marami ang nalalaman tungkol sa kasal na iyon, pero noong 2010 sinimulan ni Abu Elza ang serye ng krimen na ikinagulat ng pamilya niya. Sa mga dahilang siya lang ang nakaalam, nagsimula siyang magmaneho mag-isa gabi-gabi sa Leesburg, naghahanap ng biktimang aatakehin. Ang una niyang biktima ay isa sa maraming payat na lalaking kalaunan ay aatakihin din. Nilapitan sila ni Abu Elza noong Mayo. Nagkunwari siyang naliligaw, nagtanong ng direksyon, saka sinaksak ng patalim sa dibdib ang biktima. Inilarawan ng biktima ang sasakyan ng umatake sa kanya, isang berdeng Chevrolet Trailblazer, at sinimulan ang paghahanap sa umatake sa kanya. Sa susunod na 3 buwan, maraming kalalakihang may parehong pangangatawan ang nakaranas ng kaparehong pag-atake. Pinaniniwalaang inatake niya ang isang kaibigan sa Ramla, Israel noong 2010 habang bumibisita siya sa sarili niyang bansa. Pero hindi nagkaroon ng kaso dahil hindi nagsampaan ng reklamo ang biktima. Noong 2010, inanunsyo ng pulisya na naghanap sila ng serial killer dahil inisip nilang iisang lalaki ang nasa likod ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang matutulis na sandata. Binuo ang task force para investigahan ang mga kaso at natuklasan pa ang mas maraming nakakabahalang detalye. Noong Agosto natukoy ng mga investigador na iisang lalaki ang may sala sa 3 pag-atake gamit ang martilyo laban sa mga lalaki. Inilarawan ng 3 biktima ang umatake at ang sasakyan nito na nakita rin sa ibang lugar ng krimen. May bagong ulat ng pananaksa kinabukasan at mukhang di pa rin titigil si Abu Elza. Pinara siya noong Agosto 5 at hinuli dahil sa nakabingbing warrant para sa pananakit. Pinalaya siya sa piyansa at pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas pabalik sa Israel na naging dahilan ng kanyang pangalawang pagkakaaresto. Ipinabalik siya sa Flint, Michigan at ikinulong mag-isa. Naniniwala ang pulis na nanhanganib ang buhay niya dahil sa dami ng inatake niya at posibleng gantihan siya ng mga kapwa bilanggo kapag nalaman ang detalye ng kanyang krimen. Sa huli, inamin niya ang mga krimen, kabilang ang pag-atake kay Jamie Ledet sa Leesburg noong 2009 na nagdulot ng pagkamatay ni Ledet. Si Abu Elza ay hinatulan ng habambuhay na kulong na walang parole. May kakaibang paraan ng paglutas ng cold case na kumalat sa mga bilangguan sa mundo. Ang mga solusyon sa ilang matagal ng cold case na hirap lutasin ng mga awtoridad ay inilagay sa mga baraha. Ang ideya ay hangos sa mga barahang pantukoy sa mga personalidad na ginamit ng gobyerno noong 2003 na ginamit para matukoy ang mga miyembro ng pamahalaan ni Saddam Hussein na hinahanap ng mga awtoridad. Kasama dito ang pag-imprenta ng mukha at pangalan ng mga biktima sa cold case na krimen. Ginamit ang larong ito para mapukaw ang alaala ng mga bilanggo at magbigay ng solusyon o tip. Ang mga baraha na karaniwang nagpapakita ng hari, reyna o iba pang icon ay papalitan ng mga larawan ng mga biktima, maikling deskripsyon at kanilang mga pangalan, pati na rin ang gantimpalang inaalok.
May iba't ibang baraha na ganitong uri na ipinamahagi sa mga estado tulad ng New York, Idaho, Florida, Colorado at South Carolina. Layunin nito na ang mga bilanggo ay maglaro ng baraha at habang naglalaro, makapansin ng impormasyong pamilyar o makilala ang mga larawan ng mga biktima. Dahil sa gantimpala, inaasahang may ilang bilanggo na magiging kapaki-pakinaba. Halimbawa ng ipinamigay na baraha ay ang Joker playing card na nagsasabing kumpidensyal ang lahat ng tip-off na tawag at may numerong nakalagay sa ibaba. Nakalagay rin sa baraha na hindi na kailangang ibigay ang pangalan ng tao. Nalutas ang maraming kaso sa Cold Case Card Program kahit kulang pa sa pambansang datos para patunayan ang tagumpay nito. Isa sa mga halimbawa nito ay nangyari noong 2007 nang ipakilala ang larong Go Fish sa isang kulungan sa Florida na hindi inaasahang nagresulta sa isang tip mula sa isang bilanggo na siyang nakatulong sa paglutas ng isang cold case na 3 taon nang hindi maresolba ng mga investigador. Noong Abril 2015 na pag-alamang, nakatanggap ang Colorado Bureau of Investigation ng mahigit 60 tip mula sa mga bilanggo na gumamit ng cold case playing cards. Ang Department of Corrections at Connecticut Chief State Attorney's Office ay naglabas ng laro ng baraha na tampok ang 52 magkakahiwalay na kaso, kabilang ang mga kaso ng nawawalang tao sa isang kulungan na nakatulong maresolba ang 20 kaso. Sa kaso ni Patricia Berry, isang nawawalang babae, may naaresto matapos mailabas ang kanyang kaso sa kulungan gamit ang laro ng baraha. May naaresto rin sa kaso ni Tracy Brazel, isa pang nawawalang babae. Naresolba rin ng mga bilanggo ang kaso ni Susan Schwartz. Kasabay nito, may isang taong natagpuan matapos mawala at marami pang pag-aresto mula nang ipakilala ang mga baraha. Ayon kay Danny Doherty, Detective Superintendent, madalas magkwentuhan ang mga bilanggo tungkol sa kanilang mga krimen. Sa pagdagdag ng mga larong baraha at mga gantimpala, maaring maalala nila ang isang partikular na detalye na sinabi sa kanila ng ibang bilanggo at maipagbigay alam ito sa mga awtoridad. Ayon kay Doherty, umasa silang magbubukas ng mga bagong lead at magpapalaganap ng mahalagang impormasyon ang mga baraha. Ang pamamaraang ito ay naging matagumpay sa buong Estados Unidos at nagresulta sa paglutas ng maraming kaso ng krimen na matagal nang hindi nare-resolve at maging sa pagtukoy sa mga nawawalang tao na natagpuang buhay pa. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay tiyak na hindi inaasahan ng sinuman na mangyari sa loob ng isang kulungan. Idinagdag din na ang mga pamilya ng mga biktima na inilalarawan sa mga baraha ay nakibahagi rin sa paggawa ng mga ito. At ito ang nagdala sa mga pamilyang ito ng kapanatagan at nagbigay sa kanila, pati na rin sa mga biktima, ng hustisyang nararapat para sa kanila. Nang bawian ng buhay si Ray Joe Clark na 49 na taong gulang noong Pebrero ng 1981 isang naging mahalagang kaso ito para sa Washington County Sheriff's Office. Iyon ay dahil si Joe ay isa sa kanila, isang tenyente na nagtrabaho sa pulisya ng 14 na taon. Noong 2016 sa wakas, nahatulan ang lalaking responsable sa matagal nang hindi nalulutas na kaso. Si Joe ay pulis na sumusunod sa patakaran at mahal ng karamihan sa opisina ng sheriff. Noong panahon ng krimen, pinamunuan niya ang kampanya laban sa mga gang na nagbebenta ng ilegal na droga sa Marietta, Ohio. Noong Pebrero 7, 1980, isang nagbigay siya ng panayam sa lokal na media hinggil sa kampanya ng paglilinis, siya ka nag-relax kasama ang asawang si Patricia. Habang nanonood ng basketball ang mag-asawa, biglang tumayo si Joe para kumuha ng merienda. Pagpasok niya sa kusina, isang bala ang dumaan sa likod na bintana at tinamaan si Joe. Namatay siya dahil sa sugat. Agad nagsimula ang pulis sa paghahanap sa kriminal. Pinaniniwala ang naging target si Joe dahil sa pagtugis niya sa mga krimeng may kaugnayan sa illegal na droga. May napatay ring low-level na tulak noong gabing iyon. Ininterview ng pulisya ang mga sangkot sa ganong krimen sa komunidad. Nahanap nila ang taong responsabale sa pagpatay sa tulak pero wala ni isa ang may alam tungkol kay Joe. Karamihan sa kanila hindi pa nga siya kilala. Nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang mga basyo ng bala at bakas ng bota sa likod bahay ni Joe. May mga saksi na nakakita ng kahina-hinalang sasakyan malapit sa bahay ni Joe. May nakita silang asul na Ford Pinto na nakahinto sa labas habang umaandar ang makina.
Walang malinaw na nakakita sa driver. Kahit nagsikap ang mga pulis, misteryo pa rin ang kaso. Noong 2012, nagtayo ang opisina ng sheriff ng Cold Case Unit at waling sinuri ang kaso ni Joe. Natukoy nila ang uri ng armas na ginamit sa krimen, isang uri na opisyal na ipinagkakaloob sa mga pulis at tauhan ng militar. May dumating na mahalagang impormasyon na tumulong malutas ang kaso. Ilang taon bago ang krimen, pinamunuan ni Joe ang investigasyon kay Deputy Mitchell Rubel na umatake sa isang suspect ng pagnanakaw para pilitin itong umamin. Natanggal si Rubel sa pulis at lalo siyang nagtanim ng sama ng loob kay Joe. May alibi si Rubel noong gabi ng nakakagambalang krimen. Kasama niya noon ang isang kaibigan, si Bob Smithburger. Una, kinumpirma ni Smithburger ang alibi, pero matapos bigyan ng immunity, inamin niyang siya ang naghatid kay Rubel sa bahay ni Joe at naghintay habang pinatay ni Rubel si Joe. Narecover rin ang armas na ginamit sa pag-atake. Hindi umamin si Rubel, ngunit matapos ang dalawang paglilitis, napatunayang nagkasada siya at kinugol ang natitirang bahagi ng buhay niya sa kulungan. Maisip mong halos hindi ka panipaniwala na maaaring mawala ng pulisya ang isang pinirmahang pag-amin ng isang kriminal. Pero iyan mismo ang nangyari sa kaso ni David Jones. 64 na taong gulang isang kriminal na pumanaw na. Noong 1983 at 83, si Delbert Lou Lusader ay naninirahan sa Duval County na may bahaging dry county noon, kaya bawal bumili o magbenta ng alak doon. Maraming tao, kabilang si Delbert, ang napilitang bumiyahe sa ibang county para makabili ng alak. Ayon sa pamilya niya, umalis siya ng bahay noong Mayo 28 ng taon na yon at balak pumunta sa Nassau County, particularly sa Playbills Liquor Store. Inasahan siyang babalik mamayaring araw na iyon na may dalang alak, pero hindi siya nakabalik. Naganap sila kay Delbert at sa kanyang Ford Ranger mula dekada 70, pero walang natagpuang anumang bakas niya hanggang makalipas ang 5 buwan. Ipinaalam sa pamilya na natagpuan siyang patay noong Oktubre 18 binalot sa mga sapin sa kama at iniwan malapit sa Crawford Road sa Callahan, Florida. Pinaniniwalaang na ibenta ng umatake ang kanyang sasakyan sa South Carolina, ngunit haka-haka lang ito at hindi na muling nahanap. Hindi agad nalaman ang motibo ng krimen at nanamig ang kaso dahil walang nahanap na dagdag ebidensya. Nabigla ang mga investigador sa natuklasan nang muling buksan ang kaso. Nawala ang orihinal na tala ng detective sa case file at ang mga natagpuang tala ay masyadong sira para magamit. Nagpasya ang bagong detective na namamahala sa kaso na gawin ang lahat ng kanyang makakaya at sinimulan niyang basahin ang mga tala ng medical examiner tungkol sa kaso, mga lumang artikulo sa diaryo at humingi siya ng datos mula sa mga file na itinatago sa Duval County pati na rin sa Georgia. Matagal man, nagawa niyang buuin ang bagong file tungkol sa kaso gamit ang kakaunting impormasyong nakuha at natitirang mga dokumentong magagamit. Umabot ng halos 2 taon ang prosesong ito, pero sa wakas, nagawa ng mga investigador na muling silipin ng maayos ang cold case. At doon nila natuklasan ang isang nakakagulat na bagay na hanggang ngayon ay ikinaguguluhan pa rin ng marami. Habang nasa opisina ng medical examiner, may detective na humiling makita ang kaso ni Delbert at aksidenteng nakita ang lumang panayam sa isang suspect noon, si David Wyatt Jones. Ayon sa tala, inamin ni Jones na kasama niya si Delbert at siya ang pumatay rito gamit ang sinturo. Itinapon niya ang katawan ni Delbert malapit sa Crawford Street kung saan ito natagpuan. Nang umamin siya, nakakulong na si Jones dahil sa ibang krimen. Noong 1980, pinatay niya si Jasper Highsmith. At noong 1995 inatake at pinaslang niya si Lori McRae sa Jacksonville. Hinaling ng pulisya na ang sinumang may mga mahal sa buhay na nawala sa pagitan ng 1,975 at 1,975 sa lugar ng Nassau County ay lumapit dahil pinaghihinalaang marami pang ibang biktima si Jones na hindi pa nakikilala. Noong ika-28 ng Abril, 1977 sa South Africa, isang batang babae ang ipinanganak kina Celeste at Maureen Nairns. Sumailalim si Celeste sa C-section
at nagpapagaling pa noon. Naalala niya ang isang babaeng nakabihis bilang nurse na nag-alaga sa sanggol habang siya ay natutulog. Pagkagising ni Celeste, napansin niyang wala na ang kanyang sanggol at ang nurse. Pinanggalan ng Zephany ang sanggol at agad inalerto ang pulis. Pinaniniwalaan na kunwaring buntis ang babaeng kumuha ng sanggol para makatakas kasama ito. Kinumpirma ito nang makita ang isang unan sa access tunnel sa ilalim ng ospital. Lumabas na ilang beses nang bumisita ang nurse sa ospital at nakausap pa ang mga buntis na ina, ngunit hindi siya napansin. Sa pagdaan ng panahon, sinikap ng pamilya na panatilihin nasa kamalayan ng publiko ang kaso sakaling may bagong impormasyon. Ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Zephany at dumalo sa panayan sa iba't ibang istasyon ng balita. Naniniwala ang pamilya ni Baby Zephany na buhay pa siya. No 2,000 siyam, ilang tao ang nahatulan ng pangingikil matapos subukang suhulan ang mga nurse kapalit ng anumang impormasyon kung nasaan si Zephany. Nagkaanak pa ng tatlo sina Celeste at Maureen sa mga sumunod na taon. Kasama rito ang anak na si Cassidy at mga anak na lalaki na sina Joshua at Michael. Sa kasama ang palad, naghiwalay ang mag-asawa kalaunan dahil sa bigat ng kaso at naramdaman ni Cassidy na kailangan niyang pagsamahin ang kanilang pamilya nung siya ay 15 taong gulang pa lamang. Dahil kay Cassidy, posibleng maresolba ang kaso sa di inaasahang paraan. Noong Enero ng 2015, nagsimulang pumasok sa high school si Cassidy. Napansin ng mga kaibigan ni Cassidy sa paaralan na magkamukha siya at isang estudyante. Laking gulat ng lahat nang malaman na si Zephany, 17 taong gulang, ay nag-aaral din sa parehong paaralan gamit ang ibang pangalan. Nagkomento ang mga kaibigan sa pagkakahawig ng dalawa. Nagpasya ang dalawang dalaga na makipag-ugnayan sa isa't isa at naging magkaibigan sila. Sa panayam, sinabi ni Zephany na agad siyang nakaramdam ng koneksyon kay Cassidy. Marahil dahil magkahawig sila noong siya ay 14 na taong gulang. Nang malaman ng ama ni Cassidy, hinilin niyang ipakilala sa kanya ang dalaga. Pagkakita nila, agad sinabihan ni Morin ang pulisya. Nagpatuloy ang investigasyon at hindi maipakita ng mga nag-aangking magulang ni Zephany ang birth certificate o ebidensya na sila talaga ang kanyang mga magulang. Isinagawa ang DNA test at napatunayang magkamag-anak ang dalawang babae. Pagkatapos nito, inalis si Zephany sa bahay at dinala sa social services para makapag-adjust siya at ang pamilyang aaruga sa kanya. Hindi naramdaman ni Zephany ang koneksyon sa tunay niyang mga magulang tulad ng kay Cassidy, kaya pinili niyang manatili sa kanyang mga hindi niya biological na magulang. Nakilala ang dumukot bilang si Lavona Solomon. Pinaniniwala ang nakunan siya sa ospital at nagkunwaring buntis para maagaw si Zephany. Nag-iba-iba ang reaksyon matapos maaresto si Lavona noong Agosto 2016. Napatunayang nagkasala siya sa pagkidnap, panlilinlang at paglabag sa Children's Act at hinatulan ng 10 taong pagkakakulong. Hindi nahatulan si Michael, asawa ni Lavona, dahil wala siyang alam o kinalaman sa pagkidnap. Sa panahon ng pagsubok, lumapit si Zephany kay Michael, ang nag-iisang ama na kilala niya. Sa mga labanan sa korte, parehong pinalabas na sina Maureen at Celeste ang may kasalanan sa halip ng mga biktima ng pagkawala ng kanilang anak noong siya ay pinanganak. Inakusahan si Maureen na ginagamit ang sitwasyon para sa sariling pinansyal na pakinabang. 17 taon ang lumipas bago nakuha ng mga magulang ang hustisya sa pagkawala ng kanilang anak. Ngunit ang sakit ng hindi pag-alam sa nangyari sa kanya ay napalitan ng sakit ng pagtanggi dahil mas pinili ni Zephany na maintindihan naman ang tanging pamilyang kilala niya kaysa sa kanyang biological na pamilya. Huling nakita si Lisa Holstead na buhay noong madaling araw ng Agosto 12, 1986. Siya at ang nobyo niyang si John Sott ay pauwi mula sa pagtitipon ng pamilya nang magtalo sila at bumaba ng kotse si Lisa. Pagkalipas ng ilang oras, nahanap ang bangkay niya. Aabutin pa ng 36 na taon bago malutas ang kaso. Magkasamang nakatira noon sina John at Lisa sa Green Bay area ng Wisconsin. Si Lisa ay may 5 taong gulang na anak na lalaki na si Jeremy na kasama ng mga kamag-anak noong gabing yon. Kaya hindi nagmamadaling umuwi ang magkasintahan.
Alas 12:30 ng madaling araw, bumaba si Lisa mula sa kotse ni John habang nagtatalo sila. 1 milya pa ang apartment nila pero sabi ni Lisa maglalakad na lang siya pauwi. Hindi na nakauwi si Lisa. Nang hindi pa rin siya makita kinabukasan, tinawagan ni John ang nanay ni Lisa at inireport ang pagkawala ng nobya niya. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ng mga construction worker ang katawan ni Lisa sa bastang lugar ng ngayoy Ken Canyons Nature Park. May bakas ng gulong malapit sa katawan niya at nalamang ginamit ang sarili niyang blusa para kitilin siya. Si John ay unang pinagkinalaan sa investigasyon. Kahina-hinala ang kanilang paghihiwalay. Itinangi ni John ang kaugnayan sa kaso at walang ebidensya laban sa kanya sa pagkamatay ni Lisa. Nanatili pa rin siyang person of interest sa investigasyon. May natuklasang DNA mula sa katawan ni Lisa, ngunit kakaunti lamang ang maaring magawa rito noong panahong iyon. Hindi nagtagal, naging cold case ang kaso ni Lisa. Lumabas ito sa Crime Stoppers matapos pumanaw si Lisa at may mga bagong tip na naiulat sa pulisya, ngunit wala ring nagbunga. Ilang taon nang patuloy na review ng pulis ng Green Bay ang kaso para makamit ang hustisya ni Lisa. Muling ininterview ang mga tao at sinuri ang ebidensya. Ngunit noong 2018 lang, lumitaw ang teknolohiyang nagpayag sa mga pulis na maresolba ang kaso. Sumailalim sa genetic genealogy testing ang DNA na nakuha sa pinangyarihan ng krimen. Nabuo ang profile ng suspect at lumitaw ang puno ng pamilya. Isang lalaki na nagngangalang Lou Griffin ang lumitaw bilang posibleng suspect. Lumipat si Griffin sa Green Bay, 1 buwan bago namatay si Lisa at naging truck driver. May kasaysayan din siya ng karahasan, lalo na sa mga babae. Sinundan ng detective si Griffin at kinuha ang lata ng beer at upos ng sigarilyo na itinapon niya. Tumugma ang DNA ng dalawa sa natagpuan sa crime scene. Sa unang interview, sinabi ni Griffin na hindi niya kilala si Lisa. Nang ipakita ang DNA ebidensya, inamin niyang posibleng nagkita sila ni Lisa noong gabing namatay ito, pero uminom at gumamit siya ng droga noon. Inaresto si Griffin at nilitis at noong Enero 2023, umamin siyang nagkasala sa pagkamatay ni Lisa dahil sa kapabayaan at mapanganib na kilos. Kapag may miyembro ng pamilya na namatay sa pag-atake, madalas hindi naiisip na biktima pala siya ng serial killer. Sa kaso ng 18 anyos na nursing student na si Alice Eberhardt, ganon nga ang nangyari at nalaman lang ito ng kanyang pamilya makalipas ang ilang dekada matapos siyang atakihin. Noong Setyembre 24, 1965, natagpo ang patay si Alice Eberhardt sa kanilang bahay sa Fair Lawn, New Jersey. Inatake siya gamit ang patalim at matigas na bagay, ngunit nalilito ang mga investigador dahil hindi alam ng pamilya ang posibleng motibo. Maraming tinanong pero napatunayang wala silang kinalaman. At sa mga sumunod na dekada, walang naging progreso sa kaso ni Alice. Naitago ng mabuti nang umatake sa kanya ang kanyang mga bakas, kaya kaunti na lang ang pag-asang siya ay makikilala at mapanagot sa krimen. Noong 2020, tinawagan ng dating kaklase ni Alice ang mga investigador at hinikayat silang muling siyasatin ang kaso dahil mas umunlad na ang mga teknik sa investigasyon mula nang mangyari ang krimen. Sumang-ayon ang pulisya at muling sinuri ang lahat ng ebidensyang nakuha noong 1965 umaasa may bagong makakapansin ng isang bagay na hindi napansin 55 taon na ang nakaraan. Sa panahong ito, isang lalaki na nagngangalang Richard Cottingham na nagsisilbi ng habambuhay na pagkakakulong matapos mapatunayang nagkasala bilang serial killer na tinaguriang torso killer ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang mga krimen habang nasa loob ng kulungan. Inamin niyang siya ang pumatay kina Lorraine Marie Kelly at Mary Ann Pryor habang serial killer pa siya. Nang lumabas ang balita ng pag-amen, napagtanto ng mga investigador na si Cottingham ay nanirahan din sa lugar ni Alice nang siya ay pinatay. Pumunta sila sa Trenton State Prison para humiling na makausap siya. 5 oras siyang inusisa tungkol sa mga krimen niya at binanggit na binabalikan ang kaso ni Alice. Pero noong ikalawang pagbisita lang nila niya, tuluyang binuksan ang usapan at noong ika-22 ng Disyembre, 2025,
Inamin din niya na siya ang pumatay kay Alice matapos magsimulang bumagsak ang kanyang kalusugan. Nagawa niyang gumawa ng isang nakasulat na pag-amin kung saan idinetalye niya ang mga pangyayari noong araw na iyon, kabilang na kung paano siya nakapasok sa bahay ng pamilya, ang mga bagay na ginamit niya para tapusin ang buhay ni Alice, at iba pang detalye na tanging mga awtoridad lang ang nakakaalam. Ngayon, madalas na lang si Cottingham sa infirmary ng Southwoods State Penitentiary dahil sa lumalalang kalusugan at palagi siyang naka-wheelchair. Patuloy nagsusumikap ang awtoridad na matukoy ang iba pa niyang biktima. Noong Marso ng 2021, nawala si Sarah Everard, 33 taong gulang, habang naglalakad pa uwi sa South London. Noong Marso 3 Miyerkules, umalis si Sarah Everard mula sa bahay ng kaibigan niya sa Clapham bandang 9 ng gabi. Ilang minuto matapos ang alas 9, nakipag-usap siya sa kanyang nobyo sa loob ng 14 na minutong tawag sa telepono. Makikita siya sa CCTV na mag-isa sa Bowood Road at South Circular Junction. 28 minuto makalipas ang alas 6, makikita siyang naglalakad sa Cavendish Road at pagkatapos ay nakunan siya ng dashcam ng isang pulis. Pagkatapos may isang bus na sumundo sa 2 tao na nakatayo sa tabi ng isang puting sasakyan. Makalipas ang 3 araw, noong Marso 6, inilabas sa publiko ang CCTV image ni Everard. Sabi ng otoridad, naglakad siya sa Clapham Common at dapat 50 minuto lang ang biyahe. Kinabukasan, lumabas ang doorbell footage ng babae na naglalakad sa Pointers Road papuntang Tulsi Hill. Pinangunahan na ng Specialist Crime Command ng Scotland Yard ang investigasyon dahil sa pagiging komplikado ng kaso. Noong Lunes, isiniwalat na nakatanggap ang pulisa ng mahigit 120 tawag kaugnay ng kaso at may mga naisumite ng dashcam, doorbell at iba pang footage. Gumamit ng mga asong pang-amoy para sundan ang amoy ni Everard at sinuyod ang mga kanal at lawa. Naglabas ng dagdag na larawan ng nawawalang babae, ipinapakita ang suot niya noong nawala. Natuklasan na isa sa mga saksi ang nakakita kay Everard na inaaresto ng opisyal ng Met Police na si Wayne Cousins at kinumpirma ito ng dashcam footage. Napag-alaman na inaresto ni Cousins si Everard gamit ang maling paratang ng paglabag sa COVID rules o pagtulong sa kriminal. Sa muling pagsusuri ng CCTV, nalaman na hindi ginamit ni Cousins ang rehistradong sasakyan ng pulisa kundi nagrenta siya ng kotse. Noong ika-5 ng Marso, nagulat si Cousins sa kanyang pinagtatrabahuhan na siya ay nakararanas ng stress at bandang alas 2 ng hapon noong araw na yon, pumili siya ng berdeng mga trash bag. Nalaman ding nag-email siya sa trabaho na ayaw na niyang magdala ng baril at pumili ng trapal at cargo net. Noong Marso 6, inaresto si Cousins dahil pinaghihinalaang dinukot niya si Everett based sa CCTV at dashcam na nakakuha ng video ng pag-aresto niya kay Everett. Dumabas sa investigasyon na noong 2015, hindi inimbestigahan ng Kent Police ang insidenteng nagpakita ng kahubaran sa publiko si Cousins. Noong Pebrero ng 2021, natuklasan na konektado siya sa 2 pang ulat ng malaswang pagpapakita na hindi rin inimbestigahan ng mga awtoridad. Noong Marso 31, 38 ng gabi, matagumpay na naisakay ni Cousins si Everard sa kanyang sasakyan. Dinala sa isang liblib na lugar at pinatay. Maagang isinakay si Everard sa sarili niyang sasakyan. Alas 3:20, isa ng madaling araw, nakita ang sasakyan sa isa pang CCTV camera malapit sa Hodes Wood. Dito nakita ang katawan ni Everard. 2 beses siyang pumunta sa lugar at umalis bago magbukang liwayway. Bandang 8:30 ng umaga, naibalik na ang narintahang sasakyan. Iniulat na nawawala si Everard noong Marso 4 ng kanyang nobyo, Josh Love. Marso 8, dapat babalik sa trabaho si Cousin pero nagpaalam na may sakit. Kinabukasan, nabura lahat ng datos sa kanyang telepono. Huli na talaga dahil sapat na ang CCTV footage, doorbell videos at dashcam na nagpapatunay na sangkot si Cousin. Noong Marso 9, inaresto si Cousin at natagpuan ang bangkay ni Everard sa kanyang ari-ariya. Noong Marso 12, kinasuhan ang salarin at umamin ng sala sa kasong homicide.
At noong ika-30 ng Setyembre, siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Kung hindi dahil sa maraming saksi, iba't ibang CCTV footage, dashcams at mga video mula sa doorbell, maaring hindi nahuli si Cousin kaugnay ng krimen at hindi rin sana natagpuan si Everard. Napaka-kakaiba ng kaso ng 24 anyos na si Gypsy Rose Blanchard at ng kanyang inang si Claudine D. 48, kaya mahirap paniwalaan. Maging ang mga veteranong investigador ay nabigla sa mga detalye ng kaso. Bata pa lang si Claudine, madalas na siyang pasaway at ilang beses na huling nagnanakaw. Naniniwala ang mga kamag-anak niya na siya ang pumatay sa kanyang ina pero hindi pa ito napatutunayan. Sabi ng madrasta niyang si Laura, minsan siyang nilaso ni Claudine gamit ang herbicide kaya halos 9 na buwan siyang hindi nakalakad. Sa bandang huli, nabuntis siya sa edad na 24 at nanggana kay Gypsy Rose. Simula pagkabata, laging sinasabi ni Claudine na may sakit si Gypsy Rose. Noong una, sinabi niyang may sleep apnea ang anak niya, pero kalaunan, pinanggit niya rin ang mas malubhang sakit gaya ng muscular dystrophy, epilepsy at cancer. Pero hindi kailanman nakita ng mga doktor ang anumang palatandaan ng mga sakit na ito. Mas alam ng mga doktor ang totoo, pero naniwala si Gypsy Rose sa ina niya. Kaya naniwala rin siyang kailangan niya ng matinding pag-aalaga at wheelchair dahil pinaniwala siya ng kanyang ina na baka magka-seizure or emergency. May ilang doktor na naniwala kay Claudine, kaya nabigyan ng reseta si Gypsy para sa feeding tube at breathing machine para sa sleep apnea niya. Pinigyan din siya ng iba pang uri ng gamot at higit sa isang pagkakataon, sumailalim siya sa operasyon na hindi naman niya talaga kailangan. Kapag walang nakitang problema ang mga doktor kay Gypsy Rose, palaging napapaniwala sila ni Claudine sa pagsasabing dati siyang nurse's aide at alam niya ang mga sintomas ng mga sakit na ito. Ipinapakita niyang ang anak niya ang kanyang mundo at hindi siya magsisinungaling sa kalagayan ng kalusugan nito. Bukod dito, mukhang masaya sina mag-ina sa isa't isa at walang nakapansin ng mas malalang nangyayari. Ahitin ni Claudine ang ulo ng anak para kumbinsihin ang iba na sumailalim na ito sa chemotherapy at bibigyan niya ito ng gamot na magdudulot ng sintomas ng sakit. Kapag nagsimulang maghinala ang doktor na nagsisinungaling si Claudine tungkol sa anak niya, hahanap lang siya ng ibang doktor para ituloy ang panlilinlang. Sa huli, napilitang tumira sa pampublikong pabahay ang mag-ina matapos pagdudahan si Claudine ng mga kamag-anak at nabuhay sila sa sustento sa anak at mga benepisyo para sa kapansanan. Lumipat sila sa Missouri matapos ang bagyong Katrina. Doon napansin ng neurologist na si Bernardo Flasterstein na walang dahilan para hindi makalakad si Gypsy Rose dahil ipinakita ng mga pagsusuri na nasa perpektong kalusugan siya. Pagsapit ng 2000, 10 sa edad na 19, nagduda na si Gypsy Rose sa kanyang ina at nagplano ng pagtakas. Ikinadena siya ng neurologist na si Bernardo Flasterstein sa kama. Paglaon, nakilala niya si Nicholas sa isang dating website. Noong Hunyo 14, 2015, tinupad niya ang hiling ni Gypsy Rose na patayin si Claudine gamit ang patalim at tumakas silang magkasintahan. Inamin ni Gypsy Rose ang krimen sa Facebook, kaya natuntun sila at inaresto sa bahay ni Nicholas. Si Gypsy Rose ay hinatulan ng 10 taon, habang si Nicholas ay habang buhay na pagkakakulong. Noong 35 ng Marso 3, 2003, sinubukan ni Teniente Jeff Green na magsagawa ng sa akala niya ay karaniwang pagpapatigan ng sasakyan sa Watauga, Texas. Ang kriminal ay magnanakaw ng bangko na nagtangkang tumakas matapos ang pagnanakaw at muntik nang ikamatay ng pulis ang paghintong iyon. Mga 15 minuto bago makasalubong ni Teniente Green ang kriminal, minanakawan ng lalaki ang kalapit na Bank 1. Pumasok ang suspect na may suot na sombrerong cowboy na dayami at peking bigote. Sinabi niya sa teller na may arma siya at humingi ng pera. Ibinigay ng teller ang di matukoy na halaga ng pera at umalis ang kriminal na hindi ginamit ang armas. Tumakas siya mula sa pinangyarihan ng krimen gamit ang isang pulang Jeep Wrangler.
Noong 1:35 nakita ni Teniente Green ang jeep na mabilis tumakbo at lumiko ng delikado sa harap niya. Hinabol niya ang sasakyan gamit ang motorsiklo at sinubukang patabihin ang lalaki sa gilid ng kalsada. Imbes lumihis ang jeep, nag-U-turn at isinugod ang jeep sa pulis. Binarel ng kriminal si Teniente Green at tinamaan sa bukong-buko. Gumanti ng putok ang pulis pero jeep lang ang tinamaan. Gumaling si Teniente Green, ngunit nakatakas ang kriminal. Nagtrabaho ang mga pulis para matukoy ang suspect at di nagtagal ay natuklasan nilang siya rin ang may kagagawan sa ilang iba pang mga pagnanakaw sa bangko. Karaniwan siyang nagsusuot ng peking bigote at balbas at minsan ay may suot na earpiece kahit na mukhang hindi naman ito konektado sa iba pang tao. Sa ilang crime scene, nag-iwan ng DNA evidence ang kriminal pero walang tumugma dito. Maraming panawagan para sa impormasyon at inilabas ang CCTV larawan ng isa sa mga pagnanakaw. Maraming tips ang natanggap ng pulisya pero wala ni isa ang nakatulong sa paglutas ng ngayoy cold case. Noong 2021, gumamit ang pulisya ng genetic genealogy para lutasin ang krimen. Gamit ang kasangkapang iyon, natukoy nila si Mark Allen Long bilang suspect. Noon, sa Oklahoma nakatira si Long. Kaya pumunta ang mga opisyal para tiyakin kung tumutugma ang kanyang DNA. Pagkatapos, panurin si Long kumain sa restoran. Kinuha ng mga opisyal ang itinapon niyang gamit at sinure. Nakumpirma si Long at nakivala rin siya ni Teniente Green sa lineup. Bago pa maaresto si Long, pumanaw siya noong Abril ng 2022, ngunit sa wakas ay nalutas na ang cold case. Karaniwan, kapag may nagpasya na umamin sa krimeng ginawa nila, direktang kinokontak nila ang pulisya para maging mabilis at maayos ang proseso. Pero hindi ito ang mangyari kay James Earl Thomas na 49 na taong gulang. Kakaiba, kahit umamin na siya sa kanyang krimen sa isang social media platform, tumanggi pa rin siyang sumuko sa mga pulis at nauwi ito sa isang tensyonado at kakaibang pagtutunggali sa pagitan nila ng pulisya na pwedeng humantong sa masamang pangyayari. 3 taon nang magkasama sa Greenfield Park, Chicago, sina Thomas at kasintahang si Vanessa Taylor. Kapwa 49 nang umamin siya noong 2015. Nakatiraan na sila sa isang bahay sa 4,300 block ng West Flournoy Street. Ngunit noong Hunyo ng taong iyan, nagkaroon ng trahedya. Noong Hunyo 28, tumawag si Vanessa at ang 28 taong gulang niyang anak na lalaki sa pulis para i-report ang kakaibang kilos ni Thomas at pinangangambahan nila ang kanilang buhay. Nalaman ng mga investigador na nagsusunog si Thomas ng mantika sa kusina at nilalagay ito sa mga bote para gawing pampasabot, pero hindi nila alam kung para saan ang mga iyon. Inutusan ng pulis si Thomas na lumabas ng bahay at sumuko pero pinili niyang manindigan. Pinutol niya ang gas line at itinaas ang espadang samurai habang sumisigaw sa mga pulis na kailangan muna siyang palabasin ng bahay sa pamamagitan ng apoy bago siya sumuko. Iniulat ng mga opisyal na patuloy siyang nagbubuhos ng mantika sa mga bote habang nangyayari ito at nilagyan niya ng mga piraso ng tela ang mga bote upang makagawa ng mga pampasabog na tinutukoy. Kalaunan, nakita siyang naglalakad sa bahay na may 2 patalim, dahilan ng delikadong sitwasyon para sa mga pulis. Makalipas ang ilang sandali, nakausap ng mga investigador si Tomas at sumuko siya. Dinala siya sa lokal na ospital, sinuri at kinamot bago pinauwi kinabukasan. Hindi malinaw kung bakit di siya kinasuhan. Pagkalipas ng ilang araw, noong Hulyo 2, nag-post si Tomas ng nakakagulat na pag-amin sa Facebook. Tinawagan ng anak ni Vanessa ang pulisya para ipasuri ang lagay ng ina matapos makatanggap ng ilang kakaibang abiso mula sa Facebook account nito. Ayon sa post, sinabi ni Tomas na ang nobya niyang si Vanessa ay kabilang sa mafia at tinangkang patayin siya kaya niya ito pinatay. Pagdating nila ng 2:00 ng madaling araw, nakita ng pulisya si Tomas sa bintana at sinabi niyang wala si Vanessa. Sinabi niya na 3 beses siyang uminom ng lason ng araw na iyon at hiniling sa pulis na barilin siya para matapos ang kanyang buhay. Nilusob nila ang bahay at nadatnan si Tomas sa loob na may hawak na patalim.
Tinaaser siya at isinailalim sa kustudiya pero patay na si Vanessa. Natagpuan siyang patay matapos sakalin gamit ang kordon ng kuryente. Dinala si Tomas sa ospital ng Loreto kung saan inamin muli ang krimen ngunit hindi maibigay ang motibo sa pulisya. Ang pagpatay kay Paul Aikman noong 1985 ay nanatiling hindi nalulutas ng halos kasing tagal ng buhay ng florist. 35 taon matapos matagpuan ang kanyang katawan sa isang liblib na kalsada, ang ebidensyang DNA na nakuha sa lugar ng krimen ay sa wakas nagbunyag kung sino ang may kagagawa. Si Paul ay isang 35 taong gulang na florist at lalaking gumagaya sa babae na nakatira sa Oklahoma City noong krimen. Sabi ng kaibigan, siya ay homosexual at minsan nakikipagkita sa mga lalaki sa hintuan ng sasakyan. Paminsan-minsan din siyang kumukuha ng mga hitchhiker. Isa sa ganitong pagkikita ang humantong sa malagim na wakas nang matagpuan ang katawan ni Paul noong Setyembre 18, 1985. Si Paul ay pawi na mula sa club malapit sa Tulsa noon, pero hindi na siya nakauwi. Sa halip, itinapon ang katawan niya malapit sa isang hintuang pahingahan sa turnpike. Marami siyang sugat mula sa matalim na bagay. Nakita ng mga pulis na nag-iimbestiga ang mga upos ng sigarilyo malapit sa katawan ni Paul. Natagpuan din ang kanyang kotse malapit doon at may natagpuang latent na fingerprint sa hawakan ng pinto. Dahil walang suspect at walang tumugma sa ebidensya, naging cold case ito. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na naghanap ng sagot ang pamilya ni Paul. Isa ang kanyang unsolved na kaso sa 52 kasong itinampok sa isang deck ng baraha na ipinamahagi sa mga kulungan sa pag-asang may bilanggong makakakilala sa kaso at makapagbibigay ng sagot. May isang bilanggo na may impormasyong makakatulong sa kaso, ngunit hindi siya kusang nagsabi ng alam niya. Noong 2020, sinuri ulit ng mga investigador ang unsolved na kaso sa CODIS, ang pinagsamang DNA index system ng FBI, at natuklasan nilang may tumugmang DNA. Noong 2016, nahatulan si Earl Wesley Wilson ng 5 taong kulong para sa ibang krimen, 4 na taon bago iyon. Kailangan niyang magsumite ng DNA at fingerprint. Pareho itong tumugma sa ebidensyang nakuha sa pinanyarihan ng krimen. Sa panayam, sinabi ni Wilson na hindi niya kilala si Paul at di niya alam kung bakit naroon ang mga fingerprint niya sa pinto ng kotse ni Paul. Pero sa huli, nalaman din ang totoo. Ayon sa dating asawa ni Wilson, sinundo niya ito sa gasolinahan noong araw ng krimen. Tumawag siya noon mula sa McDonald's malapit sa pahingahan at sinabing kailangan siyang sunduin ng asawa niya. Pagdating niya, wala na si Wilson pero tumawag ito mula sa gasolinahan. Sabi niya nakisakay siya sa isang tao pero may ginawa ang driver na hindi niya gusto kaya inatake niya ito. Inamin niyang di niya alam kung buhay pa ang lalaki. Umamin si Wilson na siya ang pumatay kay Paul at hinatulan ng 20 taong pagkakakulong. Nang magpasya ang 37 taong gulang na si Tony Peralta na umamin sa krimeng ginawa niya noong 2008. Sinabi niya sa pulisya na sumuko siya hindi dahil sa sakit o takot mahuli, kundi dahil hindi niya kayang dalhin ang konsensya sa ginawa niya sa dati niyang landlord na si William Blodgett. Si William Blodgett, 69 na taong gulang na taga Roswell, New Mexico, ay iniulat na nawawala ng kanyang pamilya noong Disyembre ng 2008 nang hindi na nada ito makontak. Sabi ng kasintahan, huli niya itong nakita bisperas man Pasko, kaya nag-alala ang pamilya tungkol sa kanyang kalagayan. Nang hindi pa rin sila nakakatanggap ng balita mula sa kanya, makalipas ang 10 araw, nakipag-ugnayan ang kanyang anak na si Greg sa pulisya at nag-file ng kaso ng nawawalang tao. Nagsimula ang paghahanap noong Enero 2009, pero dahil walang impormasyon sa mga plano ni Williams o kung saan siya nawala, nalamig ang kaso. Ivan ang in-interview kabilang si Tony na nangungupahan kay Williams. Ilang panahon siyang naging suspect pero walang ebidensyang nagdidiin sa kanya sa pagkawala ni Williams kaya hindi siya kinasuhan. Wala nang ibang suspect na natukoy at tila hindi na malulutas ang kaso ni Williams. Ngunit sa ikinagulat ng mga pulis, nagpasya si Tony na gawin ang tama at umamin na siya nga ang may kagagawan.
Noong Mayo 1, 2023, tumawag siya sa 911 at sinabi sa operator na kailangan niyang makausap agad ang pulis. Ibinigay niya ang kanyang lokasyon at nang dumating ang mga pulis, nakaupo siya sa bangketa sa labas ng supermarket, pawisan at nagyoyosi para kumalma. Alam niyang kapag sinabi niya sa mga investigador ang ginawa niya, makukulong siya ng matagal. Pero hindi na niya kayang itago ang lihim na gumugulo sa kanya ng 15 taon. Habang iniimbestigahan, inamin niyang tinapos niya ang buhay ni William gamit ang destornilyador at pumayag siyang dalhin ang mga pulis sa lugar kung saan niya itinago ang katawan nito. Dumating pa siya sa puntong nagpasalamat sa kanila sa pag-aresto at hinarap na rin ang resulta ng kanyang ginawa. 6 na taon matapos ang pagnanakaw sa tindahan ng alahas, nalutas ng pulis ang matagal ng di malutas na kaso gamit ang ebidensya mula sa 2 naunang pagnanakaw. Naganap ang pagnanakaw sa Thomas Jewelers ng Shepperton noong Pebrero 27, 2010. May isang taong pumasok sa tindahan sa Victoria, Australia sa gabi dumaan sa bubong. Gumamit ng lubid ang magnanakaw para bumaba at makatakas sa tindahan. Dumating ang may-ari ng tindahan kinabukasan at nadiskubring nawawala ang alahas na nagkakahalaga ng mahigit $172,000. Walang CCTV na ebidensya at walang idea ang mga pulis. Matagal nang natigil ang kaso. Noong 2014, dumating ang unang malaking pag-usad sa kaso. Hindi isiniwalat ang dahilan, pero inugnay ng pulisya ang krimen sa 2 pagnanakaw 5 taon na ang nakalipas. Noong Marso 2005, isang magnanakaw ang pumasok sa lugar ng trabaho sa Shepperton at ninakaw ang humigit kumulang $600 na cash at mga kagamita. Habang nagaganap ang pagnanakaw, binasag ng magnanakaw ang isang vending machine at kumuha ng isang lata ng Coca-Cola para sa sarili niya. Pagkatapos inumin ang soft drink, iniwan niya ang lata at tumakas dala ang pera. Sa susunod na buwan, managanap na namang pagnanakaw na yon sa hardware store. Sa pagkakataong ito, nasugatan ang magnanakaw sa bakod, kaya't nag-iwan siya ng ebidensyang DNA. Kinumpirma ng DNA na magkaugnay ang 2 kaso. Noong 2014 na iuugnay ng pulisya ang pagnanakaw sa tindahan ng alahas. Pero hindi agad nalutas ang kaso dahil sa ugnayan yon. Walang katugma ang DNA sa database, kaya umaasa na lang ang pulisya na mahuhuli nila ang salarin kung muli itong gumawa ng krimen. Noong 2016, nalaman ng pulisya na naganap na ito. Sa halos parehong panahon na naiugnay ang 3 kaso, si Alex William Laycock, na 30 taong gulang, ay nahatulan ng pagkakakulong dahil sa isang armadong pagnanakaw sa bangko. Bilang bahagi ng sentensya, nagbigay siya ng DNA sample. Matagal bago na isumite ang sample, pero noong 2016 naiugnay na siya ng pulisya sa 3 hindi pa nareresolbang kaso. Nakalaya na si Laycock mula sa bilangguan at naayos na niya ang kanyang buhay. Nagawa niya ang mga pagnanakaw upang tustusan ang kanyang bisyo sa ipinagbabawal na gamot at nagawa niyang tumigil sa droga. Inamin niya ang mga pagnanakaw at pinigyan ng bahagyang sinuspinding sentensya sa pagkakakulong. Noon 8:00 ng umaga, Hunyo 2, 2012, tinawagan ni Scott Fenner ang pulisya matapos matagpuan niyang patay ang asawang si Debbie sa kanilang bahay sa 2,800 block ng South Wagner Road, Lodi Township, Michigan. Pagdating ng investigador, nakita nila si Debbie sa kama at malinaw ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Katabi niya, nakita nila ang bukas na bote ng beer at ilang lalagyan ng deresetang gamot na ilan ay bukas. Napagpasyahan na siya ay namatay matapos aksidenteng makainom ng labis na gamot, malamang dahil sa sobrang pag-inom niya ng alak. Hindi ito bihira dahil maraming natatagpuang patay sa ganitong sitwasyon taon-taon. Kapag umaasa sa deresetang gamot ang isang tao at napasobra ang inom, madali na lang makalimutan kung nainom na nila ito at maaaring magdulot ng labis na pag-inom na posibleng ikamatay. Walang hinalang may nangyaring krimen sa kaso ni Debbie at sinubukan ni Scott na magpatuloy sa kanyang buhay sa abot ng kanyang makakaya. Malalaman kalaunan na hindi niya ito nagawa dahil sa pag-inom at paggamit ng bawal na gamot. Hindi nagtagal, nagsimulang magulo ang kanyang buhay. Hindi dahil sa pagkawala na kanyang naranasan,
kundi dahil sa bigat ng sarili niyang pagkakasala. 11 taon matapos pumanaw si Debbie, saka lang nagdesisyon si Scott na kontakin ang pulisya para linawin ang lahat. Nagulat sila nang bumisita siya sa Green Oak Township Police noong Hulyo 2023 at nagdapat ng isang nakakagulat na bagay. Ikinuwento ni Scott na noong 2012 si Debbie ay dumaranas ng iba't ibang mental at pisikal na karamdaman na labis na nagpapahirap sa kanya at naramdaman ni Scott na kailangan niyang gumawa ng aksyon tungkol dito. Napag-usapan na nila ni Debbie ang hirap ng buhay nito at malapit na rin siyang pumanaw, kaya nagpasya si Scott na kumilos. Nag-isip si Scott ng paraan para tapusin ang paghihirap ng asawa niya noon umaga niyon. Inamin niyang nagsaliksik siya at nagdesisyong gumamit ng helium gas para wakasan ang buhay ng asawa niya. Noon gabing iyon, handa na siyang isakatuparan ang kanyang plano dahil nakuha na niya ang lahat ng kailangan niyang gamit. Pumasok sa kwarto nila habang natutulog si Debbie mga 2:30 ng madaling araw. Itinali niya ang plastic na bag sa ulo ni Debbie. Gumamit siya ng maliit na rubber tube para magpasok ng helium sa bag. Alam niyang mapapalabas nito ang oxygen sa baga ni Debbie nang hindi siya masasaktan. Idinagdag ni Scott na na-diagnose siyang may karamdamang may tanig at kailangan niyang magtapat bago siya pumanaw. Kinasuhan siya ng hindi pag-uulat ng pagkamatay at hinatulan ng 1 araw na kulong at multang $1,500. Noong huling Setyembre 2016, si Barbara Briley, 71 at ang kanyang 5 taong gulang na apo sa tuhod na si Lamira ay bumiyahe mula New Jersey papuntang North Carolina para bisitahin ang mga kamag-anak sa Pasko. Nagyelo ang kalsada kaya kinailangang magmaneho ni Barbara sa dilim. Sa biyahe, nakunan ng CCTV footage ang sandali na pumasok sila sa isang gasolinahan na nangyari noong Sabado ng 5:40 ng hapon. Nahuli rin sila sa CCTV na umalis bago mag-alas 6 ng gabi. Nagkamali si Barbara sa biyahe at lumiko siya sa maliit na kalsada sa Dinwiddie County, Virginia. Nagpatuloy siya sa kalsadang yon hanggang sa naipatakbo niya ang sasakyan sa ibabaw ng isang maliit na puno na naging dahilan para ma-stuck ang kanyang sasakyan. Napagdesisyonan nila maghintay na lang ng matiwasay hanggang may dumaan na ibang sasakyan at humingi ng tulong dahil masyadong malamig para maghanap pa sila ng tulong. Lumipas ang oras, ngunit wala pa ring sumagip sa kanila. Ang kalsadang kinasadlakan nila ay mga 1 milya ang layo mula sa sementadong daan na hindi nila alam noon. Lumipas ang mga araw, nanatiling stranded ang dalawa sa kotse. Buti na lang may mga bote sa kotse na pwedeng lagyan ng natunaw na niebe para may tubig sila. May dala silang merienda pero naubos na. Nanghina si Barbara dahil sa kakulangan ng pagkain at malamig na panahon. Nabahala ang pamilya sa North Carolina nang hindi dumating ang dalawa sa bahay nila, kaya inireport silang nawawala. Nag-organisa ng mga search team para maghanap ng anumang bakas ng aksidente at nag-ikot ang mga helicopter para hanapin ang nawawalang dalawa. Sa isang pagkakataon, may isang helicopter na lumipad mismo sa lugar kung saan sila naruroon. Ngunit sobrang kapal ng gubat kaya hindi nila makita ang anumang nasa ibaba. Sinuri ng awtoridad ang CCTV sa gasolinahan na nagpakita ng direksyon nila pero walang nakaisip na lilihis si Barbara sa hindi pamilyar na daan. Pagkalipas ng 4 na araw, natagpuan ng may-ari ng katabing lupa ang sasakyan. Si Barbara ay walang malay at si Lamira ay maayos, kapwa nakaupo habang nakasandal sa puno. Nalaman na pinakain ni Lamira ang kanyang lola sa tuhod at pinanatiling mainit ito habang sila'y nawawala. Kahit 4 na araw lang, mahalaga ito para sa batang babae at matandang babae sa gitna ng taglamig. Si Barbara ay dinala sa VCU Medical Center sa Richmond gamit ang helicopter at nasa malubhang kalagayan. Isang investigasyon ang isinagawa upang matukoy kung ano ang nangyari. Lumiko si Barbara mula sa kalsadang lupa papasok sa gubat. Nadaanan ang maliit na puno at naipit doon ang sasakyan. Sinubukan niyang umatras pero lalo lang naipit. Natagpuan ang sasakyan nila 1.5 milya mula sa pangunahing kalsada at 45 talampakan mula sa kalsadang lupa. Ang matandang babae at apo niya sa tuhod ay natagpuan 50 yarda ang layo.
Sinabi ni Sargento Steve Vick ng Virginia State Police na tila nabuhay ang dalawa sa mga juice box, mansanas at idang iba pang pagkain. Ipinaliwanag niyang kumain at uminom sila habang stranded ng ilang araw. Mukhang natagpuan silang dalawa na parang himala sa tamang oras. Kung hindi, posibleng hindi ganap na gumaling si Barbara. Parang nagligtasan ang dalawang magkamag-anak. Pinaniniwala ang pinakain ni Barbara si Lamira habang unti siyang nanghihina sa loob ng 4 na araw. Noon, posibleng umalalay ang batang babae at inalagaan si Barbara para manatiling mainit at ligtas hanggang sa sila ay nasagip ng nagkataon lang. Kung hindi natuklasan ng may-ari ng lupa ang kotse, baka hindi na buhay ang dalawa ngayon. Gumaling si Barbara at walang naging pinsala kay Lamira na agad na ibalik sa kanyang pamilya matapos ang mabilis na pagsusuri. Hindi alam ng pamilya kung bakit lumiko si Barbara sa di pamilyar na kalsada gayong matagal na niyang binabaybay ang ruta niya. Ayon sa kanila, wala rin siyang anumang kilalang kondisyong mediko. Noong Nobyembre, 1946 pinayuhan ang mga taga-London, Inglaterra na mag-ingat dahil may hinala ang pulisya sa serial killer na gumagala sa lungsod. Nangyari ito matapos mamatay ang 4 na babaeng pawang mga sex worker sa kamay ng di pa kilalang salari. Agad na naalala ng lahat ang Whitechapel murders na ginawa ng serial killer na si Jack the Ripper, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala kahit maraming historiador, manunulat at investigador ang nagsasabing natuklasan na nila ang kanyang pagkakakilanlan. Iniulat ng mga pahayagan na may salari na tinawag na Soho Jack na gumagala sa London tuwing gabi at kumalat ang tsismis na posibleng may mga susunod pang pag-atake. Isa sa mga nasawi ay si Margaret Cook, 26 na natagtuang patay sa labas ng nightclub sa lungsod matapos barilin. At agad nagsimula ang investigasyon. Nadiskubre na lumaki si Margaret sa Bradford at noong panahong iyon ay nakatira siya malapit sa Soho, isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa London noong panahong iyon. Nagtatrabaho siya bilang exotic dancer sa Blue Lagoon Club at may dating issue sa batas. Noong bata pa siya, naaresto siya at dinala sa pasilidad ng menor de edad. Pagtanda, gumagamit siya ng iba't ibang alias, kaya lalong nahirapan ang investigasyon sa kanyang kaso. Alam ng pulisya na ang Blue Lagoon ay hindi lang nightclub, kundi bahay aliwan din na pinagtatrabahuhan ng ilang babae. Hindi pa malinaw ang motibo, pero iniulat na namatay si Margaret sa makitid na pasilyo sa pagitan ng tangke ng tubig ng club at harapang pinto. Isang dating pulis ang nagsabing nakita niyang nagtatalo sa labas ng club ang isang lalaki at babae at sumigaw ang babae na may baril ang lalaki. Nang lapitan ng dating pulis ang lalaki, sinabihan siyang huwag makialam kaya sumunod siya dahil sa takot na masaktan. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang putok ng baril at paglingon niya, natanaw niya ang salarin na tumatakas pababa ng kalsada. Maraming nakasaksi sa insidente at 3 taon naroon ang sumubok hulihin ang salari, pero nakatakas siya sa gitna ng tao at nawala bago pa mahuli. Noong 2015 lang tuluyang nalutas ang kaso nang may isang 91 taong gulang na lalaki na hindi pinangalanan ang umamin sa istasyon ng pulis sa Ontario, Canada. Sinabi niya na nagtalo sila ni Margaret matapos siyang lokohin sa pera. Kaya pinatay niya ito gamit ang baril mula sa ikalawang digmaan pandaigdig na dala niya. Matapos lamang ang 1 buwan ng pagkakakilala, si Craig Dwight Williamson na 46 na taong gulang noon ay pinakasalan si Christine Reinhardt na 41 taong gulang sa Lake Tahoe noong 7 ng Setyembre, 1990. Bumili ng bukirin sa Wisconsin ang bagong kasal at nagsimulang mag-alaga ng tilapia para ibenta sa buong bansa. Noong ika-28 ng Agosto, 1993, nagpunta si Craig sa Colorado Springs upang magbenta ng ilang isda. Ilang linggo bago ito, nagka-concussion siya kaya nag-alala si Christine sa biyahe. Pagdating sa Colorado Springs, nagrenta si Craig ng kotse para sa business appointments niya. Noong Agosto, 9:00 ng gabi, nakausap niya si Christine sa telepono mula sa hotel.
Ito na ang huling beses niyang maririnig ang kanyang asawa. Naka-schedule siyang bumalik sa Wisconsin kinabukasan, pero hindi siya dumating. Sa parehong araw, natagpuan ang kanyang mga credit card sa El Paso, Texas na 600 at 75 milya ang layo mula sa Colorado. 2 linggo na ang lumipas at natagpuang inabandona ang sasakyan niya sa kabila ng hangganan ng Juarez, Mexico. Ngunit sabi ng otoridad, walang pinaghihinala ang masama. Pinangunahan ni Detective Robert Johnson ang kaso habang nagsimula si Christine ng sarili niyang investigasyon sa pagkawala ng kanyang asawa. Noong Setyembre 14, pumunta siya sa hotel na tinutuluyan ni Craig. Natuklasan niyang iniwan ni Craig ang lahat ng gamit niya, pero walang sinyangas ng gulo o ebidensyang may nangyaring masama. Walang ebidensya ng masamang nangyari kay Craig, pero naniniwala pa rin si Christine na inatake siya matapos siyang manligaw sa hindi kilalang lugar dahil sa concussion na natamo niya ilang linggo bago iyon. Pagkatapos ng ilang ulat sa TV, lumapit ang retiradong nurse na si Judy Inman mula Montana at nagbigay ng pahiwatig. Naglakbay si Judy sakay ng tren mula Montana papuntang Washington, 2 linggo matapos unang mawala si Craig. Naalala niya sa tren ang lalaking paulit-ulit na nagsasabi tungkol sa aquarium at sinabing ang mga isda ay mula sa labas ng Estados Unidos. Si Judy, isang batikang nurse, ay nalaman na may pinsala sa ulo ang lalaki. Nang marinig ito, naniwala si Christine na ang lalaki ay ang kanyang asawa at papuntang Washington kung saan sila unang nagkakilala. Sa loob ng susunod na 6 na linggo, magsasagawa si Christine ng paghahanap kung saan titigil siya sa bawat lugar na hinintuan ng tren noong sina Judy at Craig ay sakay pa nito. Nagkita sina Judy at Christine para pag-usapan ang nangyari at itsura ng lalaki. Ang paglalarawan ay tumutukoy sa taong kamukha ni Craig. Naglagay ng poster ng nawawala ang anak niya pero walang nangyari. Sa panahong ito, naniwala si Christine na buhay pa ang kanyang matagal ng nawawalang asawa. Naging tanyag ang kwento nang ipalabas ito sa Unsolved Mysteries noong ika-25 ng Mayo, 1994. Wala pa ring naging lead dito hanggang sa muling ipalabas ito sa pangalawang pagkakataon na siyang naging dahilan upang malutas ang kaso. Noong Hulyo, 1995 muling ipinalabas ang episode at napanood ito ni Craig. Kaya nakilala niya ang sarili niya. Nakatira siya noon sa Key West, Florida, kung saan nagtatrabaho siya bilang diver. Pinaliwanag niya na habang nasa Colorado Springs, siya ay ninakawan at nagka-amnesia na lumala pa dahil sa naunang pinsala sa ulo ilang linggo bago bumiyahe. Hindi matandaan ni Craig ang nangyari sa pag-atake at nagising siya sa ospital. Iniisip na Ron ang pangalan niya. Sinabi ni Craig na pagkatapos nito, nagpalaboy-laboy siya sa Key West hanggang sa kalaunan ay nakahanap siya ng trabaho bilang diver. Kalaunan nakipag-ugnayan din siya kay Christine, pati na rin sa dati niyang asawa. Sabi ng kanyang manager na si Bob Mee, madalas niyang ikwento ang nangyaring pag-atake sa mga gustong makinig. Sa kasamaang palad, hindi na naalala ni Craig Williamson ang asawa o pamilya niya, pero nagkita ulit sila ni Christine matapos ang ilang araw. Bumalik ang mag-asawa sa Colorado Springs para subukang maibalik ang alaala ni Craig, ngunit nabigo sila. Dahil hindi na niya maalala ang samahan nila ni Christine, nagpasya silang magdiborsyo at maghiwalay ng landas, ngunit nanatiling magkaibigan. Nagpunta si Craig sa California sa mga kaibigan niya, habang si Christine ay nagbagong buhay sa Wyoming. Hindi kumbensido ang mga investigador sa mga pahayag ni Craig, at naniniwala silang nag-arte lang siya para makapagsimula ng bagong buhay. Nahanap ni Craig Williamson ang sarili niya dahil sa pag-ere ng kanyang kwento sa telebisyon. Walang sinuman ang mag-aakalang matatagpuan niya ang sarili niya at makakabalik sa kanyang pamilya, lalo na matapos ang ilang taon ng kanyang pagkawala. Umabot ng 44 na taon bago tuluyang nalutas ang kaso na kinasasangkutan ng 24 anyos na si Susan Marcia Rose. Hindi dahil sa masusing trabaho ng pulisya, kundi dahil sa pag-amen ng umatake sa kanya na sa wakas ay nagpasya ng magsabi ng totoo. Noong 1979, nakatira si Susan Rose sa Boston. At bago mag-Halloween, nagpunta siya sa skating rink sa lungsod kasama ang mga kaibigan para magpalipas oras.
Ayon sa mga saksi, doon niya nakilala ang isang lalaking hindi pa nila nakita at nag-usap sila. Nagpasya silang pumunta sa isang lugar kung saan maari silang mapag-isa at matapos maglakad ng kaunting distansya mula sa skating rink, pumasok sila sa isang gusali ng apartment na kasalukuyang nire-renovate. May ilang saksi na nakakita sa kanilang pagpasok sa gusali, pero hindi alam ang nangyari matapos ilang segundo. Pagkapasok nila, pinulot ng lalaki ang isang martilyo na naiwan ng isa sa mga manggagawa sa konstruksyon at ginamit niya ito para atakihin si Susan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Alam niyang walang tao sa gusali nung gabing yon, kaya hindi siya nag-alala na mahuli. Pagkagising niya kinabukasan, nagpanic siya dahil alam niyang hahanapin ng pulisya ang umatake kay Susan. Nagdesisyon siyang dalhin ang gamit at tumakas papuntang New York. Nagsimula na ang investigasyon sa pag-atake at may natukoy ng suspect. Inaresto at kinasuhan ang isang hindi pa pinapangalanan ng lalaki sa pagpatay kay Susan. Pagkalipas ng 2 taon sa kulungan para sa krimeng hindi niya ginawa, siya ay napawalang sala noong 1981 habang malaya pa rin ang tunay na salarin. Kinumpirma ng autopsy na si Susan ay inatake gamit ang isang mabigat na mapurol na bagay dahil nagtamo siya ng pinsala sa utak at ilang bali na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kumuha ng mga DNA sample sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit dahil nagsisimula pa lang noon ang teknolohiya ng DNA, hindi ganong nakatulong ang mga ito sa pulis. Nang siyasatin ang buhay ni Susan, natuklasan na lumipat siya mula Boston papuntang Johnstown, Pennsylvania at nanirahan sa apartment malapit sa skating rink kung saan niya nakilala ang umatake sa kanya. Dahil walang ibang suspect na natukoy at wala nang ibang palatandaan na masusundan, wala nang magawa ang mga pulis para maresolba ang kaso. At matapos mapawalang sala ang unang pinaginalaan, nanatiling misteryo ang kaso. Sa loob ng susunod na 44 na taon, walang sinumanang lumantad na may karagdagang impormasyon. Mukhang nakaiwas sa parusa ang umatake kay Susan sa krimeng ito. Nagbago ito noong Setyembre 2023 nang umamin si John Ermer, isang 68 taong gulang na lalaki. Pumasok siya sa isang tanggapan ng FBI sa Oregon at sinabi na kailangan niyang aminin ang isang krimeng nagawa niya noon pa. Lubos siyang umamin at inilarawan ang krimen kung paano ito nangyari noon gabing iyon. Pagkatapos ay inaresto siya. Sinabi rin ng pulisya na tinitingnan nila ang posibilidad na si Ermer ay may pinatay na ibang tao. Ngunit tumangi silang magbigay ng komento tungkol sa kasong iyon dahil patuloy pa ang investigasyon. Bumalik si Ermer sa Oregon para sa paglilitis at napansin ng prosekusyon na dati na siyang nakulong ng 30 taon dahil sa ibang kasong pagpatay. Hindi pa nasintensyahan si Ermer dahil ongoing pa ang kanyang paglilitis, pero tiyak na mahaba pa ang kanyang pagkakakulong. Sinasabi na hindi dapat makipagsosyo sa negosyo sa isang kapamilya o matalik na kaibigan dahil malaki ang posibilidad na masubok ang relasyon at tuluyang masira. Maaring totoo ito, ngunit ang kaso ng magkapatid na kambal na sina Carl Smith at Kevin Duggar ay nagpapakita ng uri ng pagtataksil mula sa isang kapamilya na hindi maiisip ng karamihan sa atin. Nung bata pa sila, kahit ang kanilang mga magulang ay halos hindi sila mapagiba, at paminsan-minsan ay niloloko nila ang kanilang mga kaibigan sa pagpapalit ng damit. Sobrang lapit nila sa isa't isa at lahat ay kanilang pinaghatiya, kabilang na ang mga sandwich na inihanda ng kanilang ina para sa baon nila sa paaralan araw-araw. Sa mga sumunod na taon, nang ipakita ang litrato sa isa sa magkapatid, di niya matukoy kung siya o kapatid niya ang nasa larawan. Ngunit tuluyan nang nagbago ang kanilang buhay noong Marso ng 2023 nang may isang lalaki na naglabas ng baril malapit sa Sheridan Road at Argyle Street sa Uptown Chicago at nagpaputok sa isang grupo ng 3 tao. Isa sa mga bala ay tumama sa isang lalaki na nagngangalang Antoine Carter at nagwakas sa kanyang buhay, habang ang isa pang lalaki, si Ronnie Bolden, ay naiwan namang sugatan. Kinailangan siyang isugod sa isang malapit na ospital kung saan siya ginamot at kalaunan ay tuluyang gumaling. Agad na tumakas ang salari matapos magpaputok ng baril at ang tanging hawak ng pulisya ay mga pahayag ng mga saksi at paglalarawan ng salari. Nang gumaling na si Bolden, ipinakita sa kanya ang mga litrato ng mga suspect at natukoy niya si Carl
bivang bumaril sa kanya. Kakaiba, hindi sinama si Kevin sa mga pagpipilian. At matapos maituro si Carl, hindi na rin siya inimbestigahan ng pulisya bilang suspect. Natuntan si Kevin, at kahit iginit niyang siya ay inosente, hinatulan siya ng 54 na taong pagkakakulong. Habang nakakulong siya, ilang beses siyang umapela pero walang epekto dahil tiwala ang mga pulis na tama ang nahuli nila. Hindi nagkita sina Kevin at Carl sa loob ng 38 taon habang pinagsisilbihan ni Kevin ang kanyang sentensya. Noong 2013, nagdesisyon si Carl na gawin ang tama at inamin sa pulis na siya ang pumatay kay Carter. Hindi siya sineryoso at walang ginawa para kumpirmahin ang sinabi niya. Sa taong 2016 lang siya, pinakinggan ng tumestigo si Carl sa korte at umamin sa harap ng hurado. Nakakulong din siya noon dahil nasangkot siya sa isang panloloob sa bahay kung saan may namatay at binigyan siya ng 79 na taong pagkakakulong. Kahit umamin na si Carl, nagduda pa rin ang prosekusyon sa motibo niya. Sinabi nila na habang buhay na rin siyang makukulong kaya wala na siyang mawawala. Nag-alala silang umamin lang siya para matulungan ang kapatid niyang makalaya at si Kevin talaga ang may sala. Ano man ang nangyari, tinanggap sa wakas ang pag-amin ni Carl noong 2022 at pinalaya siya para makapagsimula muli. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo sa susunod na video.